Exempted ang security assistance ng Estados Unidos sa Pilipinas sa foreign aid freeze ng Trump 2.0. At habang tuloy ang US funding, mas pinalalakas pa ng Pilipinas ang security alliance sa iba pang mga bansa tulad ng Japan, New Zealand, Canada at France. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Siksik ang 3-day working visit ni Japan Defense Minister Jen Nakatani sa Pilipinas. Nagsimula ang huling araw niya rito sa isang bilateral meeting sa Makati kasama si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Nitong linggo, magkasama rin sina Chodoro at Nakatani sa Basa Air Base sa Pampanga. Ininspeksyon nila ang fuel storage facility, air missile defense system, training centers, hangar, at ang FA-50PH flight simulator bilang bahagi ng operational capabilities at defense initiatives mula roon. Pagkatapos ay tumuloy sila sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union, kung saan inilagay ang air surveillance radar system na binili ng Pilipinas sa Japan bilang bahagi ng modernization ng Philippine Air Force. Ito ang 5.5 billion peso project ng FAP sa Japanese electronics firm na Mitsubishi Electric Corporation. Kabilang dito ang 3 fixed radar at isang mobile system. Isa sa tinalakay sa Philippines-Japan Ministerial Meeting ay ang lagay ng West Philippine Sea at ang mga aksyon ng Pilipinas kaugnay dito. Ayon kay Chodoro, ang pagbisita ng Defense Minister ay nagpapakita ng matatag, pangmatagalan at malakas na ugnayan ng Pilipinas at Japan. Parehong kaalyado ng Amerika ang dalawang bansa na naninindigan laban sa pag-angkin ng China sa bahagi ng territorial water sa rehiyon, partikular ang parte ng South at East China Sea. Nagpasalamat naman ang Defense Minister sa pagtanggap sa kanya ng Pilipinas kahit raw alam niya na maraming inaasikaso ang mga lider ng bansa. Able to actually feel the great role that the Philippines plays in this region, including the South China Sea. In particular, I was very encouraged by my close observation that Japanese air surveillance radar systems are making an extremely large contribution to the air defense of the Philippines and the peace and stability in the South China Sea. Nagpahapyaw naman si Chodoro sa niraratipikang Reciprocal Access Agreement para sa mga tropang Pinoy at Hapon na katulad ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Yet this year, so that we can, shall we say, get to the ground running at full speed in implementing the Reciprocal Access Agreement. This meeting was an exchange of views on regional security issues, on the Indo-Pacific, in the situation in the East Sea and the South China Sea, and most importantly, on our shared initiatives moving forward, not only on bilateral security enhancements, but also in promoting a sustainable, economically beneficial, and sustained defense industry partnership. We also took stock of the Philippines' defense capabilities, and we are very thankful for being the recipient of official security assistance from Japan. Nag-courtesy call naman si Nakatani kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang bago tuluyang bumalik sa Japan. Bukod sa alyansa sa Japan, malapit na ring maselyuhan ng Visiting Forces Agreement kasama ang New Zealand at patuloy ang pakikipag-usap para sa mga kasunduan sa pagitan ng Canada at France. Nag-stop over sa Subic ang French nuclear-powered aircraft na Charles de Gaulle. Bukod dito, nakadaong din sa Maynila ang 2 French multi-mission destroyers. Ayon sa French Embassy, ang deployment ay patunay ng kanilang commitment para mapanatili ang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Kamakailan lang ay lumahok ang French Carrier Strike Group sa bilateral maritime cooperative activity kasama ang mga sundalong Pinoy sa West Philippine Sea. Sa kabila naman ng ipinatutupad na US foreign aid freeze, exempted ang military assistance ng Amerika sa Pilipinas. Sa katunayan, nagdagdag pa ang Trump administration ng $336 million na tulong para sa modernisasyon ng security forces ng kaalyadong bansa. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.